Guys, magluto tayo ng almusal at ituturo ko rin sa inyo paano kayo magluto ng longganisa nang hindi siya mag-shrink at hindi siya masusunog. Tapos husgahan ko na rin itong longganisa na niluto natin kung masarap ba talaga siya. So, bali ang lulutuin natin dito ay ang chorizo de Cebu na ipinadala sa atin. Pero syempre, bibigyan ko kayo ng maraming tips paano nyo maluto ng tama. Sa pagluto nito, naglalagay muna ako ng 1/4 cup water. Saka ko inilalagay yung mga longganisa natin. Huwag kayo maglalagay ng water ng over sa 1/4 cup kung ganito mga ilang piraso na longganisa ang lulutuin ninyo. At kailangan yung biling-bilingin kasi kailangan siyang i-boil o ilaga. Hindi ako nagtapon ng tubig dito, kundi hinayaan ko lang matuyo yung existing na 1/4 cup water na nilagay ko. Another tip ay huwag niyong tatanggalin sa tali at huwag niyong tutusukin para lumabas yung mantika. Kusang lalabas ang mga mantika niyan. Pero ang ginagawa ko, naglalagay ako ng konting mantika, about 2 tablespoon dito sa ating nilulutong longganisa. Kasi kapag hindi rin, yung mga sugar na nagkakaramelize dyan, magkukos siya ng pagkasunog at papait ang inyong longganisa. Another tip, ang inyong heat o yung apoy ay dapat mga medium lang, huwag yung lakasan guys kasi masusunog din ang inyong longganisa kasi meron niyang sugar. At malalaman yung luto na rin yan kapag makikita nyo na nagkakaramelize na yung mga sugar na natutuyo dyan sa inyong kawali. Another tip ay huwag nyong iiwanan kasi talaga masusunog yan. So, madalas ko siyang binibilin para even yung kanyang pagkaluto. Katulad ito, oh. Makikita nyo makinis pa rin yung kanyang skin at balance yung kanyang pagka-toast. So, pwede nyo pa itong i-toast kung gusto ninyo, pero ito is perfect na kasi ayaw natin mag-dry din ang ating longganisa. So, ganyan lang, oh, napakadali at halos perfect ang inyong pagluluto nito. Hindi naman natin kakainin ng longganisa lang nang walang itlog, yun ba? So, magprito tayo ng ilan. Kapag nagpiprito nga pala ako ng itlog, gusto ko laging merong hulmahan para, alam niyo na, bilog siya. Kung gusto mong malaman saan ko nabili yung hulmahan ng eggs, let me know sa comments at ibibigay ko sa iyo. At syempre, hindi pwedeng walang kanin. Sausawan, ang gusto ko ay tomatoes, pwede rin suka if you like. At kape. Hindi pwedeng walang kape. So, susgan natin itong ating longganisa na pinadala sa atin kung ano bang kaibahan nito doon sa regular na longganisa nakakain ko kasi taga-Bataan ako. So, ngayon ko lang nalaman na kaya pala siya tinawag na chorizo ay ang lasa niya ay between doon sa chorizo at saka sa longganisa na nakakain ko sa Bataan. So, ang lasa nito ay I don't think it's garlicky pero marami siyang pepper. Malasa. More on sweet siya than salty. And yun nga, kung nakakain na kayo ng chorizo, yung taste niya more on the chorizo side. Thank you, Chorizo de Cebu, for this chorizo.